Hello, magandang gabi. At ipapakita ko lang sa inyo kung paano ang aking monthly maintenance na ginagawa sa aking mga super worms. Yan sila. Ating super worms. Kung ano-ano yung ginagawa ko, buwan-buwan, para sila ay maparami at makapag-harvest din ako ng mga bagong super worms. So tara. Una syempre, ay yung pag-filter ko sa mga yung ubos na, naubos na nilang kainin. Ngayon, nilagay ko sila dito at finilter ko sila sa ating strainer. Ngayon, kapag okay na at yung mga poop nila ay pumunta na dun sa baba, pagsasama-samahin ko na sila dito. Yan. Okay, baba na kayo. Baba. Okay. Right. Baba na sila. At kapag nandyan na sila, yan, bago na yan. Pwede mo nang i-prito yung mga iba dyan. Or kung gusto mo naman ay gawin mo uling breeder. Okay, paano ko ginagawang breeder? Tingnan natin dun sa kabila. Okay, ayan. Ang mga super worms po kasi ay dumadami sila pag sila ay beetle na. Gaya nito. Ay mga beetles na yan. Yan, sila yung nangingitlog. Pero, galing sila sa ganito. Ngayon, bago sila maging beetle na ganyan, eh, kailangan nilang ma-isolate. Okay? So, pag sila ay na-isolate, lagyan natin ng ilaw. Na wala silang kasama, wala silang katropa. Ayan, sila ay nagiging pupa. Ganito ang pupa. Lagyan natin ng ilaw Okay. So, nagiging pupa sila na ganito. Yan, from worm, parang larva, magiging pupa sila. Yung ganyan po ang itsura. Tapos, pagkatapos ng mga 2 weeks, 2 to 3 weeks, magiging beetle na sila. Yan na ngayon yung pampaitlog o breeder natin. Pag nag-isolate ka ng mga ganito, ay pwede mo gamitin yung mga lalagyan ng ice cream. Yan, pwedeng recycled, pwedeng bumili ka ng ganito sa mga tindahan. May nabibili naman, 80 pesos yata, 100 pieces. So, depende sa presyo. Or, mag-recycle ka na lang ng Yakult. Bote ng Yakult to, di ba? Successful din naman yung pagiging beetle nung isa. Yan, sa loob lang ng isang buwan ko yata to ginawa. Kasi, every katapusan, ako naggaganito. Ngayon, medyo na late dahil nag-enjoy tayo sa New Year. Napakain at napainom tayo ng marami. Kaya, ayan. Ngayon ko lang sila inaayos. Ay ganyan pag mag-isolate kayo. Pagdating naman sa breeder, ganito yung setup niya kasi. Kanina, itong egg tray na yan, dyan sila nagme-mate, nandito siya. Ayan, inalis ko na lang siya kasi ililipat ko na nga dahil naka-isang buwan na siya. At syempre, nakapag-produce na siya ng mga worms. Ayun, nakikita niyo sa ilalim. May malalaki pa. Yan, yung malalaki po ay sa tingin ko ay napasama yan nung nilipat ko dati, maliit na sila. Meron na talagang worm, lumaki na. Ngayon, may makikita kayong ilan-ilan na maliliit. Ayun o, yung maliliit na ganyan. Yan yung talagang napisa na dito. Okay, kita nyo? Ating sana kita sa video, ano? Kita yan. Yan, yung maliliit. Yan yung mga napisa na dito. Ngayon, dito ko na palalakihin yung mga yan. O kaya try natin. Lipat natin sa ibang lalagyan para dito ko na ulit ilagay yung mga breeder. Yung substrate po na gamit ko ay instant oats. Mura lang kasi yan. Sa mga department store. Okay? May mabibili ka nga 90 pesos yata. Malaki na. Diba na ganito? So matipid. Matagal siya bago palitan. So tulad yan. Naka-isang buwan na yan. Halos di pa naman nila nauubos. So tatagal pa yan ng 3 months. Dito, pwede mo lagyan ng mga grower or mga mais. So may makikita ka doon mga patay na beetles. Yan po talagang nasagad na nila ang kanilang buhay. So maikli lang kasi ang lifespan ng mga insekto, di ba? Hindi naman sila nagtatagal tulad ng iba nating mga pets. So maliliit, maigsi lang din ang buhay. Tapos yung iba, possible na nagsakit sila or possible na cannibalism or nakakain na rin sila ng mga worm sa ilalim. So pwede silang nagkakaroon sila ng injury dahil doon. Ngayon, yung mga patay na yan, alisin ko yan.
Yan, lilinisin natin yan. Sa lupa na yan. Dagdag fertilizer na. Ngayon, tatapusin ko muna na ilipat to. At balik tayo mamaya. Okay, so yan na. Nakuha ko na sila. At pansamantala, dito muna sila. Marami pa rin palang natira. No? Nung New Year kasi, tsaka nung Christmas. Napakarami kong pinrito. Na sinangag pala. Isinangag ko yung mga superworms at napakasarap kong pulutan. Yan. Okay na okay lasa. Lasa silang green peas na para kang kumakain ng chicken skin. Okay, so mapaparami pa natin yan. Meron pa ako dun. Isa pang batch. Okay. Dito. So, small scale superworm raiser tayo for own consumption and paminsan-minsan ay nagbebenta din naman ako sa mga may alaga na exotic pets. Yan, dito lang sa amin muna dahil ang production ko ay ganito. Okay, ngayon ang mangyari ay itong kanilang mga poop ay ginagamit ko naman sa aking mga tanim dahil ako po ay isa ring maghahalaman. Yan, nagtatanim ako at nilalagay ko to na fertilizer sa mga halaman dito, gulay. At minsan ay sa mga forage plants na siya naman kinakain ng aking mga kambing at manok. Okay, so yung mga halaman na yun ay maganda sa kambing at manok. At pati itong superworm, minsan binibigay ko yan sa aking mga manok. Okay, so yun naman. Dito ako magbe-breed uli. Ang gagawin ko, yung oatmeal na nandyan, na may lamang mga superworm at itlog, lilipat ko naman siya dito. Okay, so palit-palit lang sila ng pwesto para maluwag yung ating mga beetles at yung paparating na bagong beetles. So dito kasi magandang breeding area, safe sila dito. May takip pa ako dyan. Tsaka nagagawa ko siyang madilim dahil sa takip. Okay, lipat na natin. Okay, so galing doon, inilipat ko siya dito. Binuhos ko siya dahan-dahan. Ngayon, first time ko ginawa to. Hindi ko alam kung meron magiging epekto yan sa mga itlog na nandoon, pero gaya nga sabi ko, ito ay isang experimental na way. Ngayon ko lang sinubukan. Yun. Ngayon, pag madami siya, okay naman. Pero pag may napansin ako na medyo parang kumonte kaysa sa dati kong production, sa susunod, hahayaan ko na dun na muna sila magsilaki bago ko ilipat. So ngayon naman, sinubukan ko lang. At di naman yan basta-basta makakaakyat pa dito dahil madulas. Madulas yan at maliliit pa sila. At siguro naman bago maglakihan yan, mauubos nila itong mga substrate na to na tawag dito, oatmeal. And paminsan-minsan dadagdagan natin ng mga sayote dito, carrots, or pwede mga balat na saging. Yung huli kong nilagay, pakwan, yung balat ng pakwan doon. At naubos naman nila. So napakagandang source of water ito para sa kanila. Ngayon, yun doon ngayon, lilipat ko ngayon yung setup. Isa-set ko na to para maging breeding area ulit nila. So tara. Ang napansin ko dun sa huli kong setup, parang ang dami kong nalagay na substrate nila na oatmeal. So dito naman sa bago kong ginawa, isa lang ang gagamitin natin para medyo mababa. Okay, pero hindi rin naman sobrang baba na ang mangyayari wala na silang mapag-itlogan, di ba? So tama lang na ganito. Tapos lilipat na natin to dahil sila naman ay nasa egg tray na. At okay pa naman yung egg tray nila. So hindi ko muna papalitan at sasama ko na rin itong iba. Okay? Matibay kayo. Yan. Pwede ba injured yung mga beetles sa ganun? Pero yan, malakas lang loob natin. Ayan. So okay lang naman sila dyan na ganyan. Ngayon idadagdag ko na tong mga bagong beetles dito para mas marami sila. More beetles, more fun. O diba? Tapos iintayin ko na ulit to ng isang buwan. Bali sa siguro mga first week ng February ko na bago galawin ulit ito. Ngayon kasi ay January 3. Okay? So unang pasukan ng taong 2022. Ayan. So tingnan natin kung sila ay mabilis na makakapagparami lalo't may bago silang paparating na mga beetles. Okay? So papakita ko na rin sa inyo tong isang setup ko dito. Yan kasi yung dati ko na pinag-alisan ng breeder. 'Di ba? Nakita nyo naman nakapagpalit balat ng ating mga alaga. At ayan na sila.
Nakapagpalit-balat na sila kanino. Dami oh. Okay. So, ito na sila. Yan. Gusto nila yung gulay. Magtirang gulay. Ayan. Doon sila nagsiksikan. Sa gilid. Okay. Yan yung mga bago nating worms na palalakihin. Para tayo may ma-harvest ulit. Nauubos na nila yung kanilang mga gulay at saka yung oatmeal dito. Diba? Nagiging pop na nila na parang gray. Kulay gray. Okay. So sige. Magparami lang kayo dyan. Ay magpalaki kayo dyan. Tapos balikan natin sila sa susunod na buwan, okay? Tayo dito sa ating isolation area. So marami ng beetles dito, kaya pwede ko nang isama. Ngayon, yung mga ibang pupa, may diskarte kasi tayo dyan na pwedeng isama mo na rin sila dito kasi eventually magiging ano rin naman sila. Magiging beetle na rin naman sila. Diba? So merong ibang mga cases na nagagalaw masyado yung pupa, kaya parang nagiging abnormal yung kanyang pag-evolve. Diba? Pero dito naman sa setup ko, hindi ko pa naman naranasan na nagkaroon ng ganong klase na beetle. Kaya ang ginagawa ko, sinasama ko na pati yung pupa. So ikaw, depende sa diskarte mo, pwede mong hintayin na maging beetle muna yung lahat bago mo isama. Kung gusto mo, isang batch, nakahiwalay, diba? Batch per batch yung gawin mo. Ako naman, ang breeder ko ay sama-sama na lahat kasi limited pa lang naman yung space ko ngayon. Pero in the future po, sa aking pagpapalaki o pagpaparami ng superworm, ang gagawin ko ay may batch ako ng breeder dito, tas gagawa pa ako ng isa pa setup para in case na may mangyari dito sa, sabi na nating colony o dito sa grupo nitong isang to, sabi nating nilanggam, hindi siya madadali lahat o mamamatay lahat. So kasama yan sa future planning natin. Meron syempre, sabi nga, don't put your eggs in one basket. So meron ditong breeder, meron sa kabila, meron pang isa. Pwede ka mag-4 o 5 breeders. Depende sa kaya ng iyong kapital o kaya ng iyong mga beetles. So bukod pa yung paglalagyan nila na kontra sa langgam, gagawa din tayo niyan in the future. So pansamantala ngayon, hindi ito muna. May beetle siya na check nga natin. Okay naman yung beetle. Okay. Ayun, sasama na natin dito. Okay. Medyo matindi ang kapit niya. Ayaw pa niya humiwalay. Okay. Yan. Sama natin siya doon. Tapos may makikita kayo dito. Patay. Yan, patay yan. Hindi siya successful. So, ang patay naman na nakita natin ay isa lang. Wala na tayong iba pa nakitang patay. Ito, dalawa. Okay, dalawa. Yan, yung tatlo kasi nalipat ko na eh. So, nakita na naman tayo na isa pang beetle. Ilipat ulit natin yan. Okay. Medyo mabigat ang kamay ko dun ah. Okay, yan. Nalipat ko na siya. Ngayon, ito. Meron tayo isang pupa. Isama na rin natin dito sa gilid. Yan. So, hindi naman siya maano dun. Hindi naman siya kakainin ng kapwa niya beetle. Kaya pagkalipas ng mga ilang araw, makikita mo ay wala na yan. Nagiging ano na siya. Beetle na rin siya. So, ganun. Setup ng ating superworm. Okay, so ito na po yung galing sa ating isolation area o yung kanilang pa-evolve kung saan sila nag-evolve. Ito lahat yung nakuha natin. So, nakadalawa ako dito sa mga beetles. Meron pa mga medyo maputi-puti. Meron pang medyo may mga pakpak na ganun na nakatagilid. At meron pa rin namang mga pupa na sumisipa-sipa na. Yan. So, ang bala ko po ngayon, isasama ko sila dito. Yan. Susubukan natin kung hanggang saan yung dami na kaya nitong isang bin na to. Pero hindi ko naman isasagad. Kasi kung sa tingin ko naman ay overcrowded na to, sa next batch, sa ibang breeding area ko na sila ilalagay. Sa ngayon, pwede na nga ito sa iba pang breeding area. Ang problema, hindi ako napag-prepare ng maaga. So, ang gagawin ko ay pansamantala, ganun muna. Dito muna siya sa panibago niyang breeding area. So, siguro kung makakapag-produce naman sila agad ng marami, baka mas maaga-aga nating malis. Pero sa ngayon, susundin ko pa rin yung aking monthly maintenance dito. Na kung saan, pag nakaisang buwan na at may nakita na ako magmagalaw-galaw sa ilalim, o nakakakita na ako ng mga worms na medyo malalaki na,
ililipat ko na sila kagaya ng ginawa natin ngayong araw. At syempre, ang last ko na gagawin, ito, nakikita nyo po ito, mga aking matataba ng worms, ay lalagyan ko na. Pipili ako ng malaki-laki. Yan, malaki na yung size. At ilalagay ko na ulit sila dito for isolation. So, pupunuin ko na yan. At yung mga Yakult na ganun, para sa isang buwan, babalik ulit tayo sa cycle na ganito. So, ganun lang. Kada buwan ay dumadami yung superworm. At hindi mo mapapansin na sa susunod niyan, ang superworm ay sa ganito na nakalagay. 'Di ba? So, kung hindi ko kinakain itong superworm, o hindi namin ginagawang pulutan, o merienda, madami na to. Sadya namang malakas kami kumonsumo ng superworm. At yung pang iba ay pinapakain ko sa manok at binibenta ko sa mga may alagang manok din, o kaya may mga alaga na yung mga exotic na animals, kung ano man yung mga alaga nila nun, bumibili sila sa akin ng superworm. So dito naman sa amin per kilo ang bentahan ko. So, ganun din, ganun lang po. Gusto mag-breed ng superworm, yun, subukan nyo. Bili muna kayo sa mga nagtitinda ng superworm ng mga siguro, ako kasi nagumpisa ako sa 180 pieces neto. So ganun lang ako nag-start, tapos di nagparami na ako paunti-unti habang nagsasanay ng pag-aalaga sa kanila. So sa susunod na video share ko naman sa inyo yung mga problems na na-encounter ko dito sa superworm. O subscribe po kayo sa aking channel, Teacher Farmer Ali. At salamat po sa inyong pagtambay dito sa channel channel ko dito. Kaya nabubulol pa ng konti. Ang content ko po kasi ay more on kambing. So yun talaga ang main topic ng aking channel. Pero paminsan-minsan nagsisingit ako ng mga topic ng halaman or sa superworm at iba pang pwedeng gawin dito sa farm. Yan. Kagaya ng mga paggawa ng foliar fertilizer, tamang pag-dispose ng mga kalat sa farm. So ganun. At saka ano pa ba? Pag may suggestion kayo na baka ibang topic na pwede nating itakil, comment nyo na lang po sa baba. At baka ginagawa ko po dito sa farm, mai-share ko din po sa inyong mga viewers. So, salamat po. At sa superworm, ito po yung unang gawa ko ng video ng superworm ngayong 2022. So, Happy New Year po sa lahat. At happy farming po sa inyo. Salamat po sa pagbisita. Muli, ito ang inyong Teacher Farmer Ali. Bye-bye. See you.